Nagising ako na wala na sa aking tabi si Apollo. May nakita naman akong 3 red roses sa aking bedside table, at may maliit pang card. Good morning love. Umalis na ako, baka dumating si Tita Karina, eat your breakfast. I was the one who prepared that, I love you. Agad na sumili ang matamis kong ngiti, napatingin ako sa lamesa at doon ko nakita ang pagkain. Tito, Apollo did not come home last night. Rinig kong pagmamaktol ni Mia. Good morning mom, Tito Alex. Humalik ako sa kanilang pisngi. What did you say iha? Naguguluhan na tanong ni mommy. Agad akong inatake ng kaba. Hindi po umuwi kagabi si Apollo. What, pero hindi ba magkasabay kayong umuwi kagabi anak? Baling sa akin ni mommy. Yes, hiha sinabi sa akin ng Tita Karina mo na dumating kagabi si Apollo, hindi ko alam kung bakit wala siya ngayong umaga. Napailing pang wika ni Tito. You, sinungaling ka, I asked you if you saw Apollo last night diba? Ang sinabi mo hindi, pero magkasama pala kayong umuwi. Nanggagalaiti niyang saad. Calm down Mia Bella, ani Tito. Sorry, pagod lang ako kagabi, kaya hindi kita nasagot ng maayos. Magkasabay kaming umuwi, pero paglabas ko sa kwarto ni mom, ay hindi ko siya nakita. Napapalunok ko pang sinabi. Sige na, pumasok na kayo. Manang ipahanda na kay Leo ang kotse, at ihahatid na ang mga bata. Nanatili lang akong nakadungaw sa bintana. Sa totoo lang naiirita na ako sa pangungut-ungut nitong si Mia Bella. May kasalanan ka sa akin, kailangan mo yung bayaran. Bigla nitong wika. Ha, nang iinis ka ba, o bingi ka lang talaga? Ang sabi ko may kasalanan ka sa akin, at kailangan mo yun bayaran. Wala akong kasalanan sa iyo Mia Bella. Pinigilan ko lang ang sariling irapan ito. May kasalanan man ako ay hindi sa kanya, kundi kila mommy. Anong wala, alam mo ba na halos manggati ako sa lotion sa buong katawan? Sa sobrang paghihintay ko kay Apollo, ay paulit-ulit ako sa paglalagay ng lotion sa katawan ko. First night namin yun, kaya kailangan mabango at malinis ako. Pero hindi rin natuloy dahil wala siya. Hindi ko kasalanan yun, bakit ka kasi nag-aantay sa wala? Napahawak ako sa dibdib ng bigla na lang itong sumigaw. You witch! Kanina pa ako naiinis sa'yo, wala kang karapatan na ganyanin ako, dahil ako lang naman ang fiancé ni Apollo. Nilang na lang ako. Baliw ba to, saka hindi ako ang witch, siya kaya yun, kung sino-sinong lalaki nakakasama niya sa school. Nang makarating sa school, ay inunahan ko na itong bumaba. Habang naglalakad ay bumungad sa akin si Iggy, maaliwalas na muli ang kanyang mukha. Ikinagulat ko nang sunggaban ako nito ng yakap. Iggy, nailang ako nang halikan niya ang aking balikat. Kagabi, naalala ko pa ang lahat Clara. Alam ko talagang may kaunting puwang ako sa puso mo, dahil kung wala ay hindi ka papayag sa nangyari. Clara, sabay kaming napalingon nang makita si Lina, kung gaano kaliwalas ang mukha ni Iggy ay ganun din si Lina. Teka, anong nangyayari? Natatandaan ko pa kagabi na malamig ang pakikitungo sa akin ni Lina. Ay may usapan din kami mag-uusap ngayong araw. Good morning, pasok na tayo. Masaya nitong saad. Kusa akong napangiti, at agad sinunggaban ng yakap si Lina. Salamat, akala ko galit ka sa akin. Naluluha kong wika. Ha, bakit naman, hindi ah. Kagabi kasi, hindi mo ako pinapansin. Nagtatampo kong tono. Hindi lang iyon, nung mga nakaraang araw rin, magkasama nga tayo, pero hindi kita nararamdaman, tumayo naman ito at mahina akong pinalo sa braso. Nung mga nakaraang araw kasi, ay may dalaw ako, ewan minsan pa iba-iba ang mood ko kapag nagkaka-red flag ako. Huwag mo nang intindihin yun, importante sama-sama na ulit tayo, di ba, Iggy? Oo naman. Lalo akong naiyak nang magyakap kaming tatlo. Mahalaga sila sa akin dahil sila lang ang naging kaibigan ko, simula high school. Anong gusto mo Clara? Tanong ni Iggy sa mga nakadisplay na pagkain. Tuna pie at iced tea na lang. Si Lina, nasaan? Tanong nito habang dumudukot ng pera sa kanyang wallet. Parehas na lang kami ng pagkain ni Lina. Tumango naman ito. Clara, pwede ba tayong mag-usap mamaya, tungkol sa nangyari sa atin? Ngumiti naman ako at tumango, pabor din ako, gusto ko rin makausap ng maayos si Iggy. Dumating si Lina, halata ang paghilamos nito sa kanyang mukha. Kumain ka na Lina.
Sabay usog sa kanyang pagkain, agad naman niya iyong sinunggaban na aking ikinatawa. Nakakamiss ang itsura niya kapag kumakain, akala mo mauubusan. Mabuti at pumasok ka. Dre, mukhang hindi ka na-depress ah. Ani sa kanya ni Michael. May practice tayo mamaya. Paalala nito kay Iggy, at nagpaalam nang umalis. Clara, pwede mo ba ako antayin matapos mag-practice? Tapos doon na lang tayo malapit sa inyo kumain, para hindi ka nagabihin pag-uwi. Sige, sagot ko. Narito kami sa isang tea house, sa labas ito ng aming village. Kamusta ka na, hindi ba sumakit ang ulo mo? Tanong ko habang humihigop ng tsaa. Hindi naman, maayos na ako. Ngiti nitong sagot. Clara, tungkol sa nangyari kagabi. Kumunot ang aking noo. Kagabi, pagkakaalala ko ay bagsak na siya sa kalasingan. Alam ko, natatandaan ko pa ang namagitan sa atin. Ano ba ang sinasabi niya? Hindi ko siya maintindihan. Napalingon ako sa pinto nang may pumasok na matipunong lalaki. Naka-shades at nakakap ito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Iggy. Nakita kong bumakas rin ang pagtataka sa kanyang mga mata. Clara, bakit ganyan ka kung umakto? Parang walang nangyari sa atin kagabi. Nanginginig ang aking mga kamay. Last night, we had something, Clara. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa katawan. Hindi naman dapat ako matakot, dahil alam kong walang namagitan sa amin ni Iggy. Ano ba? Nabigla ako nang biglang may humablot kay Iggy, at sunod-sunod itong sinapak. Nakatulala lamang ako. Ang ibang customer ay nagsilabasan, nagkagulo na dahil marami na ang nabasag na kagamitan. Gumapang ang kaba sa aking dibdib. Dahil alam ko kung kaninong boses iyon. Apollo, tawag ko. Lumingon ito sa akin na ngayon ay wala ng salamin na suot. Nagmamadali itong lumapit sa akin, matalim ang ibinibigay niyang tingin sa akin. Nakakatakot iyon. Clara, huwag kang sumama sa lalaking yan. Sigaw ni Iggy habang namimilipit sa sakit. Hindi pa ako nakakapagsalita ng kaladkarin na ako ni Apollo. Nang makalabas ay bumungad sa akin ang kotse, at doon niya ako ibinalibag papapasok. Sunod-sunod ang pagmumura, habang patuloy na sinusuntok ang kotse. Apollo, umiiyak kong sambit. Pumasok ito at agad rin pinaandar ang kotse. Natatakot ako dahil napakabilis niyang magmaneho. Dahan-dahan lang, baka mabangga tayo. Shut up! Bulyo niya sa akin. Nakarating kami sa kanyang condo unit. Hindi pa rin ito binibitawan ng aking kamay. Dama ko ang kanyang galit base sa paghigpit ng kanyang pagkakahawak. Clara, totoo ba? Totoo ba ang mga narinig ko? Nakuyam ko ang aking mga kamay, nang makita kung paano mamula ang kanyang mga mata. Nakatalikod ito sa akin, habang nakasabunot sa kanyang buhok. Bakas pa rin ang galit niya kay Iggy. Hindi yun totoo, Apollo. Walang namagitan sa amin, kahit ako nagulat kung bakit niya yun nasabi. Umiiyak kong saad. Bakit kayo magkasama ha? Hindi ko alam kung maniniwala ako sa'yo. Makakapanakit ako kung malalaman kung totoo yun. Naiisip ko pa lang na magkatabi kayo, kumukulo na ang dugo ko sa lalaking yun. Agad akong tumakbo para yakapin ito. Mahal na mahal kita, Apollo. Hindi yun mangyayari, dahil ikaw lang ang may karapatan sa akin. Natigilan ako nang kinalas nito ang kamay, at dire-diretsyong umalis sa kwarto. Napaupo ako sa kama at dun umiyak ng umiyak. Boss, go to Iggy Miranda's condo unit, and check out the TV footage last night. Matapos ay binato niya ang telepono. Sunod-sunod nitong tinungga ang alak. Nanginginig ito sa galit. Lina POV. Dali-dali akong nagmaneho patungo sa condo unit ni Iggy. Nabalitaan ko ang pangyayari sa isang tea shop, kung saan sila nag-usap ni Clara. Nakuyam ko ang aking mga kamay. Nang makarating ako ay patakbo akong pumasok sa condominium. Ilang beses ko pang pinindot ang button. Iggy, malakas kong katok nang makarating na ako sa kanyang unit. Iggy, bumungad sa akin ang magang mukha nito. Hindi ko napigil ang haplosan ng kanyang mukha. Bakit, ano ba ang nangyari? Pumasok ka muna. Pumasok ako ngunit inalalayan ko pa rin ito hanggang sa makaupo kami sa sofa. Nakita ko rin ang nagkalat na mga betadine, benda, at kung ano-ano pa. Ako na ang maggagamot sa'yo. Ani ko at daang-daang dinampyan ang kanyang sugat sa labi. Bakit nangyari sa'yo ito, Iggy? Kaunti na lang ay babagsak na ang aking luha.
Maayos kaming nag-uusap ni Clara, sa tea house nang biglang sumugod sa akin si Apollo. Natigilan ako nang marinig iyon. Apollo, iyon ba ang stepbrother ni Clara? Tumungo ito. Paniguradong narinig niya ang usapan namin ni Clara. Iling niya habang bumakas ang kalungkutan sa kanyang mukha. Ano ba ang pinag-usapan niyo ni Clara? Sana sinama niyo na lang ako para hindi ka nabugbog ng Apollo na yon. Tungkol sa nangyari sa amin kagabi. Bigla akong nanlamig, binilisan ko ang paglilinis sa kanyang sugat. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang ang reaksyon niya. Parang wala siyang matindaan sa namagitan sa amin, kahit lasing ako kagabi ay natatandaan ko pa kung paano niya sinabi kung gaano niya ako kamahal. Dama ko pa hanggang ngayon ang pinagsaluhan naming halik, damang-dama ko pa ang init ng kanyang katawan. Sobra-sobra ang aking kaligayahan nang mangyari ang gabing yun, iyon ang pinakamagandang nangyari sa aking buhay. Nanginginig kong ibinaba ang aking kamay. Tapos na, babalik na lang ako bukas, huwag ka na munang pumasok, kailangan mong magpagaling, sige na aalis na ako. Dali-dali kong kinuha ang aking bag. Sandali, kakarating mo lang. Hindi ko na pinansin ang kanyang sinabi, at lumabas na patungo sa elevator. Nang sumara iyon ay siyang pagbagsak ng aking luha. Nagising ako dahil sa paghaplos ng aking mukha. Ganon na lang ang gulat ko nang bumungad sa akin si Apollo. Ibang-iba na ang aura ng kanyang mukha ngayon. Agad akong bumangon. Good morning love. Ngiti nito. Good morning. Nabigla ako nang hinila ako nito at niyakap ng mahigpit. I'm really sorry. I'm sorry love. Paulit-ulit niyang sambit. Napangiti naman ako at hinimas-himas ang kanyang braso. Kumawala ito sa pagyakap sa akin, at sinunggaban ako ng halik. Agad din akong kumalas. Gulat naman ang kanyang mukha. Hindi pa ako nakapag-toothbrush, nakakahiya. Sabay takbo patungo sa bathroom. Rinig ko pa ang malakas niyang tawa, habang ako ay paulit-ulit na inaamoy ang aking hininga. Nakahinga naman ako ng maayos, nang wala akong maamoy na mabaho, pero kahit na, baka may namuo pa akong laway. Narito kami ngayon sa restaurant. Sinabi kong umuwi na lang kami, pero ang sabi niya ay gusto niyang mag-usap kami. Kumain ka ng marami, alam kong gutom ka, hindi ka rin nakakain kagabi. Ngumiti ako at nagsimulang kumain. I'm sorry again my love. Aniya sa kalagitnaan ng aming pagkain. Agad naman akong kinilig nang marinig ang kanyang pagtawag sa akin. Ayos na yun Apollo, ang importante ay naniwala ka sa akin. Kahit hindi ko alam kung bakit nagbago siya ngayong araw. Samantalang kahapon ay kulang na lang ay masaktan niya ako sa galit. Ngunit alam ko namang hindi niya iyon magagawa sa akin. Hindi agad ako sa iyo naniwala. Nadala lang ako ng selos at galit. Paulit-ulit niyang hinalikan ang aking kamay. Mahal na mahal kita, akin ka lang Clara. Agad na namuo ang aking luha. Mahal na mahal din kita, at sayo lang ako. Masayang natapos ang aming umagan. Tinupi ko na ang aking uniforme at inilagay sa bag. Mabuti na lang pala ay may butik sa hotel na ito. Kaya binilhan niya ako ng damit. Love, come here. Utos nito habang nakaupo sa sofa, at nakaharap sa kanyang laptop. Sit here. Tukoy niya sa gitna ng kanyang mga hita. Nag-alangan ako ngunit hinhila na niya ako paupo roon, ang isa niyang kamay at pumalupot sa aking bewang, habang ang kabila ang gamit niya sa pagtipa ng kanyang laptop. Bakit? Anong gagawin natin? Dama ko ang malalim nitong paghinga. May ipapakita ako sa iyo. Hanggang sa tumambad ang kuha ng isang TV footage. Nagtaka pa ako kung bakit sakin pinapakita ito ni Apollo, hanggang sa mapagtanto ko kung saang lugar ito. Ito ay sa condo unit ni Iggy. 43 minuto pasado alas 8 PM nang dumating kami, habang akay-akay namin ni Lina si Iggy. Forward ni Apollo ang TV, hanggang sa naging oras na ng alas 9:50 PM, lumabas kami ni Lina. Ito yung sabay kaming umuwi. Ngunit lumipas ang 30 minutos, nang biglang bumalik si Lina, at pumasok sa condo unit ni Iggy. Hindi na ito lumabas pa hanggang sa umabot na ng umaga ng alas 7:20 AM, nang lumabas itong nagmamadali, at wala sa ayos ang damit at magulo pa ang kanyang buhok. Nagpatikip ako sa bibig, agad nabuo sa aking kaisipan ang sinasabi ni Iggy sa akin kahapon. Dahil napaka-imposible ang kanyang sinasabi, na may nangyari sa amin, una sa lahat hindi ako lasing, at pangalawa ay umuwi na ako,
at iyon ay kitang-kita sa TV footage. She is not your true friend. Kailangan mo siyang kausapin, love, dahil kung hindi siya hihingi sa iyo ng tawad, I will sue her. Natigilan ako at napatingin sa kanya, kitang-kita ang kaseryosohan sa kanyang mata. Kaya tumango ako, kahit hindi niya sabihin ay talaga kakausapin ko si Lina. Ayokong mag-isip ng kung ano-ano, gusto kong malaman mismo kay Lina ang lahat. Tahimik ako habang nasa biyahe. Gumugulo sa aking isipan ang TV footage na yun. Ayoko mang mag-isip ngunit hindi ko naman mapigilan. Napatingin ako sa aking kamay nang hawakan iyon ni Apollo. Don't think too much, love. Tumango naman ako. Pagdating sa bahay ay sumalubong ang nag-aalalang si Mommy. Saan ba kayo galing, at hindi na naman kayo umuwi kagabi? Akmang magsasalita si Apollo, nang unahan ko ito. Mom, sorry po, kilalina po ako natulog kagabi. Marami kasing dapat tapusin sa school. Nakatulog po agad ako matapos ang projects, kaya hindi na ako nakatawag sa inyo kagabi. I'm sorry po ulit, Mommy. Nakayuko kong saad. Ayoko mang gamitin si Lina, pero mukhang wala na kaming ibang palusot na masasabi kay Mommy. Naiintindihan ko, anak, pero sana huwag mong kalimutan na nagsabi sa akin. Alam mong ikaw lang ang anak ko, ayokong may mangyari sa'yo muling masama. Mabuti na lang talaga kasama mo si Apollo. I'm really sorry, Mommy. Niyakap naman ako ni Mom, nang makitang nangingilid ang aking luha. Ang paghingi ko ng patawad ay hindi dahil sa hindi ako nakauwi, kundi dahil sa mga pagsisinungaling ko sa kanya araw-araw. Sige na at pumasok na kayo. Apollo, kanina ka pa hinihintay ni Mia Bella. Ngiting saad ni Mommy, nagkatinginan kami pero agad akong umiwas. Okay tita, sambit nito at pasimple ako nitong tinignan bago pumasok sa loob.